Hey ka-Goosebumps! Sobrang excited kami na sabihin sa inyo na meron na tayong channel membership. Masusuportahan mo na ang channel at magiging official ka-Goosebumps family ka din. Magpunta ka lang sa channel ko at i-click ang join. Kita-kita tayo mga ka-Goosebumps! Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Underwater Scream. Si Brianna ay isang avid free diver na nagpupunta sa iba't ibang lugar ng mundo para bisitahin ang mga magagandang diving spots. Vinivideo niya ang kanyang diving sessions at ito ay ina-upload niya sa kanyang TikTok. Isang beses sa Florida habang siya ay sumisisid sa ilalim ng dagat para puntahan ng isang wreckage ng barkong lumubog dito. She captured something terrifying. Habang siya ay sumisisid sa loob ng wreckage, madidinig ang boses ng isang babae ang sumisigaw sa ilalim ng tubig. This is the type of scream kapag desperado ka ng makahinga. Na-record kaya niya ang huling sigaw ng babaeng namatay sa dagat na yon? Ayon kay Brianna, wala naman siyang nadinig na kahit anong boses habang siya ay nasa ilalim ng tubig. Binalikan pa niya ang wreckage para tingnan kung may boses uli siyang maire-record pero hindi katulad nung naunang nakuhaan niya. Ito ay tahimik na. May mga nagsasabing voice-over lang ang video niya, and to prove them wrong, pinlay niya ang actual video na in-upload niya sa mismong GoPro niya. So, people are asking what camera I use. GoPro 7 works perfectly fine for me. I cracked it a little bit, but I use a case. Definitely not a voiceover though, so I'm going to show you the video straight out of my GoPro. Just like how I recorded it. So you can hear. Kaya ang nai-record niya sa ilalim ng dagat. Ito kaya ang residual energy ng espiritong binawian ng buhay sa mismong lugar na yon at nang hihingi ng tulong sa kanya? Ikaw na ang humusga. Camping Goes Wrong. Somewhere in a Scottish glen, a terrifying night awaits a solo camper. Ito ay nanggaling sa YouTube channel ni Under the Weather. Siya ay isang armchair survivalist kaya pinapakita niya sa kanyang videos ang mga survival skills na meron siya. It was just an ordinary camping. Nagsimula siya sa pagsisetup ng tent niya. Then he prepared his dinner at matapos niyang kumain, he calls the night. Stuffed. That's pretty good. Yeah. Amateur hour really with the wings. I put them on, get that flame grilled taste instead of waiting for the coals, but had to be done. I'm just going to be inside the tent tonight because it is soaking outside. It's not raining, but it's just mud everywhere. And I don't know if you can even hear me because that's the waterfall going constantly, so that's the soundtrack for the night. Right, I think that's me ready to settle in. Trying out the new bag. Says pretty cozy. I think I'm actually going to be too hot. That's about it. So, let's see. God, I'm roasting already.
Feels good. Oh, that feels good. A bit too hot, but right. So I think I'm going to go to sleep. And unless something crazy happens, I will see you in the morning. Good night. Hello? 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 Now the thing is, I'm kind of on an island here, so there's river on that side, river on that side. It's very hard to get down here if it's a human, that is. Hello? Typical, now I can't hear a thing. Right, I'll turn the light off. At exactly 3 a.m., nakarinig siya ng boses na parang tumatawa pero binaliwala niya lang ito kaya bumalik na lang siya sa pagtulog. Magiging mahaba ang gabi para sa kanya. Dahil habang siya ay bumabalik sa pagtulog. I've got a knife in here. I've got a knife. I've got a knife. Right. Well, that definitely sounded like somebody there. But there's no one here. Every time I come out, it's empty. Unless I come out the fucking river. I don't even think. No, because as I said, I'm basically on an island, so there's no way that anyone could actually get it. Jesus Christ! For fuck's sake. Hello? 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 Jesus Christ! Fuck that. Hello? Heard that noise again. It sounds like somebody laughing outside, but I have no idea. Huh, unless it's the kelpies. Oh. Hello? Right, I might have to leave. But I can't leave, so I'm stuck here for the whole night. If I don't make it, this is my last will and testament, right? You're the last person to see me alive. So when they say, how did you sleep? I'm like, great. Like a psycho with a knife. Good night. Good night. Good night. Ah, screw it. Lights off. Malakas na growling sound ang kanyang nadinig. Kitang-kita sa mukha niya ang takot sa mga oras na yon. Sa kaba niya. Inalabas niya ang kutsilyo niya kung sakaling may umatake sa kanya. Lumabas siya sa tent pero wala siyang nakita. Pagdating ng umaga, tinignan niya ang paligid niya. Nakita niya ang isang patay na ibon sa tabi ng ilog. Ano kaya ang mga boses na nakuhaan niya? Multo o mga wild animals lang na active sa gabi? The place is creepy. Binantayan ni Isaac kasama ang girlfriend niyang si Nelly ang bahay ng tita niya habang ang tita niya ay nasa ibang bansa. Kasabay ng pagbabantay sa bahay ang pag-aalaga na din ng aso ng tita niya. Ang Victorian house ay luma na at ito ay punong-puno ng mga antique na gamit. The house alone, it has a creepy vibes to it. Isang gabi, nakarinig sila ng mga ingay. Alright, so this is like really crazy. What that sound? What's going on? Hindi man nakuha ni Isaac ang source ng ingay sa bahay, may mga pangyayari pa din sa bahay na siguradong magbibigay ng heart attack sa dalawa. Kahit malayo ang tita na Isaac,
Regular pa din niyang chinecheck ang mga CCTV niya na nakakalat sa bahay. Isang araw, may pinadalang video ang tita niya na nagpatayo sa buhok nila. May mga ingay na nadidinig ang girlfriend niya sa baba ng bahay. Nang puntahan niya ito, dahan-dahang sumara ang pinto sa kwarto. Hindi mo masasabing hangin lang ang nagsara sa pinto dahil mukhang maingat ang pagsara dito. Bukod doon, gabi-gabi ding bumabagsak ang walis sa bahay. Tinandaan ni Isaac ang mga oras ng pagbagsak ng mga walis. Kaya kinontak niya ang kanyang tita para tignan ang footage ng CCTV. Nang ipinadala ng tita niya ang mga video, may isang video na lalong nagpabilis ng tibok ng puso nila. Ito ang video na sinend ng tita ni Isaac sa kanila. Makikita ang walis na muling bumagsak kahit ito ay nakasandal ng maayos sa fireplace. Bukod doon, may makikita ka ding dark figure malapit sa bintana. At maya-maya pa, ito ay unti-unting naglaho. Maliit ang anino na nakita nila, parang isang anino ng bata. Kung ang pagbagsak ng walis ay nakakatakot na, ano pa kaya ang pakiramdam na makakita ka ng kaluluwa ng isang bata ang kasama niyo pala sa bahay? Kinaumagahan, dito nila nalaman na ang koneksyon kung bakit nahuhulog ang walis na nakasandal sa fireplace at ang dark shadow figure ng bata. Alright, so we found something that might explain what happened last night. These tiles are of 2 children that lived here at some point. This is memorialized, yeah. They memorialized him by putting him on a tile on this fireplace, and I swear this is the kid that I saw. Sa tiles ng fireplace, makikita ang imahe ng 2 batang namatay sa bahay. Ginawa ito para i-memorialize ang mga bata. At sigurado si Isaac na ang isa sa mga bata sa tiles ay ang mismong multong nakita nila sa video. Hindi din kilala ng tita niya kung sino ang mga bata sa tiles, pero ang alam nila, ang mga bata sa tiles ay ang anak ng dating nakatira sa bahay mahigit 100 taon na ang nakalipas. This makes this footage even creepier, knowing that 2 children died in the house and their spirits still dwell inside the house. Pero sa huli, nasa inyo pa din ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, gusto ko lang bigyan ng big shoutout ang mga sumusunod nating mga ka-goosebumps. Cheers sa inyo at sa mga kaluluwang kasama nyo ngayon. Mag-subscribe na din kayo sa ating second channel na Cian Malgapo kung saan crime and mysteries ang aking topic, delivered in a story format. Mga kwento ng karumal-dumal na mga kaso na pinanggagalingan ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Kaya mag-subscribe ka na. Nasa ilalim ang link. Hihintayin kita. Goosebumps shirt? Coming soon? Grandma Spirit.
What should have been a good memory turned scary. Isang buwan matapos mamatay ang nanay ni Amanda, nakita niya ang kanyang anak na inaakap at kinakausap ang urn ng kanyang namayapang lola. She found it cute in the beginning. Namimiss ng kanyang anak ang lola nito, kaya binidyohan niya ang kanyang anak. Ito ang kanyang nakuhaan. A month after my mother passed away in my home, my 1-year-old daughter was talking to her Grammy's urn and this happened. Pagkatapos nga niyang videohan ang kanyang anak, excited pa niyang pinadala ang video sa asawa niya. Ngunit sinabihan siya ng asawa niya na panooring mabuti ang video at dito halos mamuti siya sa kaba sa nakita niya. Isang maitim na anino ang dumaan sa harap mismo ng camera niya. Wala itong visible features, parang buong katawan na binalutan ng itim na belo. Sobrang natakot siya dahil alam niyang hindi magpapakita ang nanay niya bilang isang multo. So, is it a ghost or is it something else? Kayo na ang humusga. Toy balloon. Binigyan ng isang ina ang anak niya ng Elmo balloon. Pero ang lobo na ito ay parang may sariling isip. Simula nang bilhin nila ang lobo, nagkaroon na ng mga strange activities sa bahay niya. Pinaniniwalaan ng pamilya na merong dark energy sa basement nila at ang lobo ay konektado sa dark energy na nasa basement. Gumagalaw ang lobo ng mag-isa ngunit kapag ito ay nasa harapan na ng pinto, ang paggalaw ng lobo ay kusa na lang ding hihinto. Parang sinasabi sa mga nakatira na puntahan niyo ang basement. Tuwing gagalaw ang Elmo balloon na yun, bigla na lang magre-react ang mga alaga nilang hayop. Sila ay tatahol na parang may nakikita at binibigyan ng babala ang pamilya. Kung ang paggalaw ng lobo papunta sa pintuan ng basement ay kakaiba na, mas nakakatakot ang sumunod nitong ginawa. Gabe! Quiet! Quiet! Ang lobo ay pumanik ng mag-isa sa hagdan, which is very unnatural and it defies the law of physics. Ngunit pagdating sa dulo ng hagdan, bigla na lang din itong hihinto ng paggalaw. Ilang beses habang papunta ang Elmo balloon sa basement, ito ay lumilipad ng nakaharap sa anak nila na parang inaaya niya ang bata na sundan siya. Sinabi ng pamilya na gusto na nilang itapon ang lobo, ngunit ayaw ng anak nila. Pero kung kayo ang magulang ng bata, ano ang gagawin mo? Lalo na kung may negative energy ang nakabalot sa lobo na to. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.